Habang nagkakaedad si Hattori Hanzo, ipinakita niya ang pambihirang kasanayan sa sinining ng shinobi, pati na rin ang matalas na kakayahan sa pamumuno at politika. Dahil sa mga katangiang ito, itinuring siyang isang mahalagang tauhan sa paningin ni Tokugawa Ieyasu, isang makapangyarihang Panginoon sa rehiyon na nagnanais patatagin ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng magulong panahon ng Sengoku. Nagsimula sa isang simpleng ugnayan ang relasyon ni Hanzo at Tokugawa, kung saan si Hanzo ay nagsilbing isang taga-suporta na inatasang magsagawa ng espiya, paninira at pagmamanman. Gayunpaman, napakahusay ng kanyang unang mga misyon, kaya't agad nakinilala ni Tokugawa Ieyasu ang kanyang kakayahan bilang isang estratehista at komandante. Nang mapagtanto ni Ieyasu na ang kakayahan ni Hanzo ay higit pa sa simpleng pakikipaglaban, binigyan niya ito ng mas malalaking tungkulin, hindi lamang bilang isang tagapagpatupad ng mga misyon, kundi bilang isang tagapayo sa estratehiya ng digmaan at seguridad. Kung ang karamihan sa mga mandirigma noong panahong iyon ay mahusay sa harap-harapang labanan, si Hanzo naman ay lubos na nauunawaan ang halaga ng pagtatago, pagtitiyaga at maingat na pagpaplano, mga katangiang perpektong bumagay sa pananaw ni Ieyasu, isang dalubhasang politiko at general. Ang pagkakaunawaang ito at lumalalim na respeto sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang tapat na lingkod ay naging matibay na pundasyon upang maging isang higit na mahalagang bahagi ng seguridad at pag-usbong ng Tokugawa si Hanzo. Noong ika-12 taon ng 1572, naganap ang labanan sa Mikatagahara, isa sa pinakamahirap na labanan na hinarap ni Tokugawa Ieyasu at ng kanyang mga kapanalig laban sa hukbo ng maalamat na Panginoong Digmaan na si Takeda Shingen, isa sa pinakakinatatakutang daimyo at estratehista ng panahon ng Sengoku. Nagkaroon ng mahalagang papel si Hattori Hanzo sa labanan. Pinangunahan niya ang isang piling pangkat ng mandirigma at gumamit ng makabagong taktika upang mabawasan ang kaswalti at matiyak ang ligtas na pag-atras ni Ieyasu kahit sa gitna ng pagkatalo. Mas marami ang hukbo ni Takeda Shingen kumpara sa puwersa ni Tokugawa at ginamit nila ang isang natatanging formasyon na tinatawag na kaliskis ng isda, isang estratehiyang idinisenyo upang sumangga at sumipsip ng mga atake bago ito ilihis patungo sa gilid. Sikat si Shingen sa paggamit ng kanyang mabilis at mabagsik na hukbong kabalyeriya na kayang linlangin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng masisiglang at biglaang pag-atake. Nang mapagtanto ang matinding panganib, naunawaan ni Tokugawa Ieyasu na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mandirigma at estratehista sa abot ng kanilang kakayahan. Kaya't inatasan niya si Hanzo na bihasa sa pagtatago at likas na pakikibagay sa labanan na manguna sa isang unit na espesyal sa gerilyang pakikidigma at mabilis na operasyon. Inayos ni Hanzo ang kanyang elite na unit upang magsilbing pangkat ng paniniktik at pananggalang gamit ang kabundukan at kagubatan sa paligid ng Mikatagahara upang maglatag ng mga pagsalakay at hadlangan ang pag-usad ng puwersa ni Takeda. Sa pamamagitan ng pinaghalong mga mandirigmang Iga Ninja at matatapat na samurai, hinati ni Hanzo ang kanyang mga tauhan sa maliliit na pangkat na itinago sa mga dalisdis at sa pagitan ng mga puno. Habang sumusulong ang kabalyeriya ni Takeda, bigla ang sumalakay ang mga pangkat na ito, naghagis ng mga proyektil at lumilikha ng mga pang-akit na nagpalubag sa pag-usad ng kalaban at nagpahina sa moral ng mga tauhan ni Shingen. Isa sa mga malikhaing estratehiya ni Hanzo ay ang paggamit ng pansamantalang mga bitag, tulad ng mga nakatagong hukay at likas na harang na gawa sa mga sanga at bato na nagpahirap sa pagdaan ng kabalyeriya at sumira sa hanay ni Shingen. Dahil sa kakayahan ni Hanzo na ipatupad ang mga gerilyang taktika na ito, kasabay ng matalinong paggamit ng lupain, nagkaroon ng pagkakataon ang mga samurai ni Tokugawa na muling magtipon
at bumuo ng mas organisadong depensa. Gayunman, mabilis na tumindi ang labanan at nagsimulang itulak pabalik ng mga tauhan ni Takeda ang hukbo ni Tokugawa gamit ang kanilang bilis at katumpakan sa pakikidigma. Dahil sa kritikal na sitwasyon, napilitan si Ieyasu na umatras upang mailigtas ang natitirang bahagi ng kanyang hukbo. Muling ipinakita ni Hanzo ang kanyang husay sa pamumuno at pagpaplano sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang unit upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang pag-atras. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan ang maingat at kontroladong pag-atras habang sinisiguro ang proteksyon ng Tokugawa at ng kanyang matataas na pinuno. Sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw, nagawa ni Hanzo na magbigay ng maling impresyon na mas marami silang tauhan kaysa sa tunay na bilang, kaya't nalinlang ang kalaban at naprotektahan ang ligtas na pag-atras ni Ieyasu. Bukod dito, gumamit si Hanzo ng estratehiyang psikolohikal sa kanilang pag-atras sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga tambol pandigma at pagsisindi ng mga siga sa paligid ng kampo ni Tokugawa na nagbigay ng impresyon na handa silang magsagawa ng kontra-opensiba. Ang taktikang ito, na kilala bilang walang lamang kuta, ay nagbigay daan upang mag-atubili ang mga tauhan ni Takeda sa pagsulong sa takot na mahulog sa isang bitag. Bagaman nagtapos ang labanan sa Mikatagahara sa pagkatalo ni Tokugawa Ieyasu, naging mahalaga ang papel na ginampanan ni Hattori Hanzo sa pagliligtas sa buhay ni Ieyasu at sa pagsalba sa natitirang pangunahing puwersa ng kanyang hukbo. Ang kanyang katapangan at mabilis na pag-iisip sa harapan ng labanan ay nagpalit ng isang posibleng mapaminsalang pagkatalo tungo sa isang estratehikong pag-atras na nagbigay daan sa Tokugawa upang muling magtipon at patatagin ang kanilang depensa para sa mga susunod na labanan. Ang mga ginawa ni Hanzo sa labang ito ang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tuso at matapang na pinuno na may makabagong mga taktika na sinamahan ng kanyang malalim na kaalaman sa sining ng shinobi. Dahil dito, nagawa niyang harapin ang mas malalakas na puwersa at protektahan ang kanyang Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok. Sa kanyang kakayahang makaligtas sa labanan at makabalik sa kanyang teritoryo, napagtanto ni Ieyasu na sa tulong ng mga mandirigmang tulad ni Hattori Hanzo, kaya niyang talunin kahit ang pinakamabangis na kaaway. Ang matibay na ebidensya ng katapatan ni Hanzo at ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Tokugawa ay nagpakita sa isa sa pinakadramatikong yugto ng panahon ng Sengoku. Ang pagtataksil ni Akechi Mitsuhide kay Oda Nobunaga, ang makapangyarihang kapanalig ni Ieyasu. Noong taong 1582, habang nananatili malapit sa Osaka, natanggap ni Tokugawa Ieyasu ang balita ng pagpaslang kay Nobunaga na isinagawa ni Mitsuhide, isang pagtataksil na nagdulot ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Alam niyang hinahanap na siya ng mga tauhan ni Mitsuhide, kaya't napagtanto niyang kailangan niya ng isang ligtas na ruta para makatakas. Nang mapadpad sa isang mapanganib at banyagang teritoryo na lamang nasa isang kritikal na sitwasyon si Tokugawa Ieyasu. Dahil sa tindi ng pangyayari, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang teritoryo sa Mikawa upang tipunin ang kanyang mga puwersa at ihanda ang sarili sa anumang maaaring paghabol. Subalit, ang daan pabalik sa Mikawa ay mahaba at puno ng panganib sapagkat kinakailangang tumawid sa kabundukan, kagubatan at mga lansangang binabantayan ng mga tauhan ni Mitsuhide. Doon kumilos si Hattori Hanzo at gumawa ng isang matapang na plano upang protektahan ang kanyang Panginoon at ihatid siya sa lalawigan ng Iga kung saan may matibay siyang ugnayan sa mga lokal na mandirigmang shinobi. Upang matiyak ang kaligtasan ni Ieyasu, tinipon ni Hanzo ang lahat ng kanyang koneksyon at kapanalig sa Iga
palihim na nagpapadala ng mga mensahe at senyas upang ipatawag ang mga ninja at samurai na maaaring tumulong sa kanilang pagtakas. Kinailangan nilang dumaan sa mga hindi kilalang ruta at mapanganib na daanan malayo sa mga bantay ni Mitsuhide. Sa pangunguna ni Hanzo, nagsimula ang paglalakbay ni Ieyasu at ng kanyang maliit na pangkat patungo sa Iga, kung saan maasahan nila ang proteksyon ng mga mandirigmang bihasa sa paniniktik, paglusob ng palihim at lihim na pakikidigma. Nang marating nila ang lagusan ng Otogi, sinalubong sila ng humigit kumulang 300 mandirigmang ninja mula sa Iga. Lahat ay matapat kay Hanzo at handang ialay ang kanilang buhay upang matiyak ang kaligtasan ni Tokugawa. Sa kanilang pagtawid, ginamit ni Hanzo at ng kanyang mga tauhan ang kabundukan at siksik na kagubatan upang maitago ang kanilang galaw at maiwasan ang direktang sagupaan sa mga kaaway. Nagtayo sila ng mga bitag at peking harang upang lituhin ang mga posibleng humahabol at upang matunton at maalis ang anumang espiya na maaaring sumusubaybay sa kanila. Bawat galaw ay maingat na pinagplanuhan upang mapanatiling ligtas si Ieyasu at mailayo siya sa mga kamay ng mga tauhan ni Mitsuhide. Pinangunahan ni Hanzo ang mga lihim na pag-atake kasama ang mga ninja mula sa Iga na biglaang sumasalakay sa mga pangkat ng tulisan o mga kalabang naglalakbay na naglakas loob na lumapit. Ang kakayahan ni Hanzo na isaayos ang mabilis at tiyak ang mga pagsalakay ay nagsiguro na hindi kailanman na ilagay sa panganib si Ieyasu. Matapos ang maraming araw ng tensyon at patuloy na pagbabantay, sa wakas ay nakatawid ang pangkat sa teritoryo ng Iga at nakarating sa ligtas na sakop ng Mikawa. Nakatalas si Tokugawa Ieyasu ng walang pinsala, salamat sa matalas at walang takot na pamumuno ni Hattori Hanzo. Ang kabayanihang ito ang lalong nagpagtibay sa reputasyon ni Hanzo bilang isang dalubhasang shinobi at tapat na tagapagtanggol at nagsilbing mahalagang punto sa kanyang ugnayan kay Ieyasu. Mula noon, hindi na lamang siya itinuring bilang isang pinuno ng mga ninja, kundi bilang personal na tagapagbantay ni Ieyasu at isang pinagkakatiwalaang tauhan. Bilang gantimpala sa kanyang tapang at katapatan, iginawad ni Tokugawa Ieyasu kay Hanzo ang isang mahalagang posisyon sa kanyang hukbo. Binigyan siya ng pamumuno sa isang elite na unit ng 200 ninja mula sa Iga. Sa ilalim ng pamumuno ni Hanzo, ang pangkat na ito na tinawag na Hanzomon ay naging personal na bantay ni Tokugawa at nagsilbing espesyal na puwersa ng shogunate na may pangunahing tungkuling protektahan si Ieyasu at ang kanyang mga tagapagmana. Ang natatanging posisyong ito ang naging rurok ng pag-angat ni Hanzo at sumasalamin sa ganap na pagsasanib ng kanyang unit sa kapangyarihan ng Tokugawa. Lumaganap ang kanyang impluensya at kasikatan at ang pangalang Hattori Hanzo ay naging sagisag ng di matitinag na katapatan, estratehiya at tapang.